Mansfield Bridge para sa mga tricycle. Halimbawa, may dumarating na mga food packs, lalagay natin dun sa may barangay hall, tapos yung pagtawid ng mga tao. Siyempre yung pagtawid ng mga tao, nasasaktan din, may mga bato-bato kasi yun. Siyempre yung pinaka-permanent dyan, nagawa tayo ng tulay, another tulay. Pero hindi na katulad nung dati na medyo mababa, itataas na lang yun para magkaroon pa rin ng access dun sa old Santa Fe to the new Santa Fe. Sa tala ng lokal na pamahalaan, naabot sa 2.5 milyon pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 10 milyon naman ang halaga ng mga napinsalang bahay sa bayan ng San Marcelino. Mel, sa kabila nga ng matinding pinsala sa Barangay Santa Fe ay wala namang naitalang nasaktan o nasawi dito po sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Mel? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino. Dahil sa ulang dala ng habagat, umapaw ang isang ilog sa Bungabong Oriental, Mindoro na sumira ng isang tulay. Stranded tuloy ang 15 guro na kinailangang saklolohan. Tunghayan sa pagtutok ni Maki Pulido. Kaunting galaw na lang, tila tuluyan ng bibigay ang makeshift bridge na ito sa Barangay Lisap, Bungabong Oriental, Mindoro. Pero isa-isa pa rin itinawid ang mga teacher na na-stranded nang biglang tumaas ang tubig sa ilog at bumagsak ang tulay na gawa sa kawayan. Pauwi na ang 15 guro ng Naswak Elementary School bandang alas 6 ng gabi noong August 19 nang bumigay ang tulay na tanging madaraanan papasok at palabas ng komunidad. No choice sila kundi bumalik sa paaralan. Kinabukasan na naitawag ang sitwasyon nila na agad naman daw nirespondehan ng mga rescuer. Para matulungang makauwi ang mga guro, isa-isa silang itinawid ng mga rescuer mula sa 2nd Provincial Mobile Force Company ng Oriental Mindoro. Matapos ang buwis-buhay na pagtawid sa ilog, ligtas na nakauwi ang mga guro. Maki Pulido, nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, kalunos-lunos ang sinapit ng nasawing rider sa San Mateo, Rizal. Pauwi na sana siya nang banggain ng patok na jeepney at sa lakas po ng impact, naputulan siya ng braso. Nakatutok si Joker Apesto. Hindi ko akalain na ganun mangyayari sa kanya. Inapukan ko yung braso niya eh. Nagluluksa ang 48 anyos na si Jennifer nang mabalitaan na wala na ang kanyang kinakasamang si Leia. Ang 43 anyos na biktima namatay matapos salpukin ng isang pampasaherong jeep ang kanyang motorsiklo sa bahagi ng General Luna Avenue sa San Mateo, Rizal pasado alas 6 kagabi. Sa kuha ng CCTV, may kita ang jeep na biglang nag-counterflow at nasalpok ang biktima. Sa lakas ng impact, naputulan ng kaliwang braso si Leia. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon kay Jennifer, pauwi na sana si Leia noon galing sa trabaho. Putol po yung kaliwa niyang kamay, tapos yung kahita niya durog na po yung kanyang tapos yung sa tiyan niya po, meron po siyang hiwa na malaki. Han, maraming salamat. Sana lagi mo akong babantayan, Han. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Dito mismo sa tapat ng San Mateo Roman Catholic Cemetery.